God bless you po. To our beloved choral guro po rin ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Salamat sa Diyos po, tayo po itipo rin tumayo po mga minamahal. Salamat sa ating pagbibigay. To tayo po nakipagod yung beloved mahal mga ral. To our beloved and preacher, Kuya Andy Binyas. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you to, beloved. Bridger Mario Rayon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon ng minamahal. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin. O po na ng Diyos, ang maraming salamat sa dakilang habag-adawa mo sa amin. For your continuous blessing, protection. To us, my God, thank you so much, Mother Jesus, that you bring me here safe in your sanctuary, especially beloved brethren. And I pray, O God, to the first leading prayer of dearly beloved parents of the Lord, dearly beloved Pastor Almeida, beloved Son Pastor Lina Kun Almeida, Lord, the whole blessed Almeida children, and with me, Lord, I cannot waiting without you, my God. I open the mind, understanding of the brethren, dilim them gospel, I cast out hindrances in disturbance in our midst, Lord, right now, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, great honor, majesty, and thanksgiving, only to our loving God, our Son Savior, give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Waldes Almeida and beloved Pastor Almeida. We let's remember and cherish their blessed preaching and teaching, and the whole and blessing, greetings to the whole blessed Almeida family at sa aking pamilya, at sa aking mga kapwa manggagawa, at sa inyo lahat, sa lahat na nanood sa ating live streaming sa CDO, sa buong daigdig. Kaya mga minamahal, salamat. Palakpakan po natin Panginoon. Maminamahal, maminaw ka mo makinig sa salita ng Diyos. Kaya ito po'y para sa atin lahat. Amen? Amen? Ang ating pag-aralan sa gabi ito ay ginatuwag na responsibility. Our responsibility. Ano ibig sabihin ng responsibility? Ang kada Kristiyano, mga tao sa lupa ay mayroong responsibilidad. Responsibilidad, itawag na pananagutan or katungkulan. Amen? Amen? Yan ang responsibilidad. Responsibility meaning responsibilidad. Pananagutan at ang imong mga tungkulin. Yun pong mga duty natin, mga minamahal. Kaya sabi ng meaning dito na responsibility, the state of fact of having a duty to deal with something or of having control over someone. The state of the fact of having a duty. Yun, amen ma? May duty tayo, having a duty to deal with something para gawin ang lahat ng mga bagay-bagay or having control over someone. Nga parang magkaroon ka ng control mahigit sa ibang mga tao. Palakpakan natin ang Diyos. That is your responsibility. Responsibilidad, pananagutan, at ang iyong tungkulin. Sa Bisaya pa, yung responsibility, anong tawag yung sa Bisaya yung responsibilidad? Yung imong may, sa Bisaya yung pananagutan? Obligasyon. Palakpakan po natin ang Diyos. Mayroon tayong obligasyon sa bawat isa. Pero mga minamahal, one of the primary responsibilities of the believers in Christ. Ang pinaka-primary, una, nga mga responsibilidad ng mga mananampalataya ni Kristo, una, is to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Palakpakan po natin ang Diyos. Bilang Kristiyano, bilang Christian believer in Christ, ang ating primary, pinakauna nating responsibilities at tungkulin at gampanin, trabaho, is mahalin natin ang Diyos ng buong puso,
buong kaluluwa, buong isipan, at buong lakas. Amen ba? Kaya nga, sabi kanina ni Brother Beloved, retired Pastor Sergeant Joey Mahinay, ayon sa kanyang testimony, kasi nabisi ang kanyang beloved wife, pumunta ng Manila dahil nagtransaksyon lagi itong mga lupa nila para sayang din, matituluhan, ay maraming umaagaw. So hindi na siya nakasimba. So, maya nga, sabi pang hindi ka na, yung imong responsibility bilang Kristiyano, hindi mo na magampanan. Kaya minsan, may dumarating na hindi natin inasahan. Amen ba? Amen. Siya mismo nag-testify, bigla lang, hindi na halos makatayo ang beloved wife niya. Pina-check up, lahat, mga hilot, lahat ninawa na nila. Mga minamahal, ngunit lalo sumama. Anong ginawa niya? Kaya alam niya yung responsibility ng Kristiyano. Pag magminyo nagkulang na tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Ibalik mo yung unang pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, buong lakas. Anong ginawa niya? Madaling araw, nagpupuri siya. Puri nga puri, puri nga puri. Umiyak sa Diyos, nagpakumbaba. He do it, his responsibility as Christian, believer to Christ. Ginawa niya, pag pinuri mo kasi ang Panginoon, maabot mo yung puso ng Diyos, matutuwa ang ating mahal na Panginoon. Magagalak ang Panginoon pag pinupuri mo siya. Gabang tayo nagkukulang ng kasala, mga minahal, pag maabot mo yung puso ng Diyos, ginawa mong responsibility mo, nagpupuri ka, pinupuri sila, samba mo siya. Kasi ang pagpupuri, pagsasamba sa Diyos, yan po ang mga the duty, responsibility nga as a humble people. Christian, magpakumbaba ka. Kasi wala ka na mapuntahan eh. Ginawa na lahat. Iba-ibang mga manggagamot. Wala. So, ginawa niyang responsibility niya. Pinuri ng Diyos. After puri, linilihan siyang beloved wife niya. So, dahan-dahan, pinatawad sila ng Diyos sa mga pagkukulang na namimiss nilang responsibility, mga duty bilang Kristiyano, pinatawad sila ng Diyos, pinagaling ng Panginoon ang kanyang beloved wife. May tungkulin tayo, may pananagutan tayo, may mga duty tayo sa ating pamilya, una sa Diyos sa ating pamilya, especially sa church. Amen ba? Dapat malaman ng bawat Kristiyano anong ating responsibility. Amen ba? Amen. Sabi dito, what is my responsibility to God? What is my responsibility to God? Ano ang akong responsibilidad sa Diyos? Ang atong responsibilidad sa Diyos are to be obedient. Dapat tayo ay masunurin. Amen? Nakikinig ba kayo mga webcast? Masunurin. Obedient. Sumusunod ka. To believe. Maniniwala. And to serve the Lord. At paglingkuran mo ang Panginoon. With all your heart. Buong puso mo. Amen? Buong puso, hindi kalahating puso. Always remember, sabi na that Jesus said, follow thou me. Huwag mo kalimutan ang sabi ng Diyos, nga sumunod ka palagi sa akin. Therefore, you must to take up your full, buo responsibility and follow Jesus all the way. Gawin mo ang lahat ng bagay. You must to take up your full, anong full? Buo, tibuok mo, responsibility. Trabaho, pananagutan mo, at sumunod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Tinawag kayo maging mga kameraman. Hindi lamang ang responsibilidad mo mag-crew kamera, kundi asikasuhin mo, proteksyonan mo yung mga kamera. Yung mga stand ng kamera, battery ng kamera, mga TV sa loob, responsibilidad mo yan, pananagutan mo yan, pag masira, maputol, masira.
Pananagutan mong pagkamera, hindi maayos yung pagkakamera nyo. Kailangan alilto kayo, yung duty, responsibility nyo. Hindi yung nagkukubir ka lang, wala ka pakialam sa battery, nalubat na. Wala pakialam, malumay na yung opisina nyo. Wala ka pakialam, nagkakalat na yung mga battery dyan. Wala kayong pakialam. Saan yung inyong tungkulin? Saan yung duty? Saan yung responsibilidad? Hindi lang dahil gusto mo maging kameraman, kundi alagaan mo yung kamera na ginagamit para magkameraman. Kaya kung wala ka ng kamera, hindi ka na makameraman. Kaya tinawag kang kameraman, bakit? Mayroon kang kamera ang ginagamit. Amen? Pag wala ng kamera, anong gamitin mo magkamera? Hindi ka na matawag kameraman. Amen? Kung musician ka, masira yung mga gitara, mga drum, ano pang gagamitin mo? Hindi lang tutugtog ka, gigitara ka, pagkatapos, standby sa likod, hindi ka marunong magligpit, hindi ka marunong mag-asikaso, hindi ka marunong maglinis sa loob ng imong instrumentalist area, napakarumi, wala kang pakialam. Hindi po yan ang responsibilidad ng Kristiyano. Dahil Kristiyano tayo, believer tayo, una nating responsibilidad, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong isipan, buong lakas, buong kaluluwa. Habang malakas ka, gawin mo. Asikasuhin mo, alagaan mo yung mga bagay-bagay na property ng church. Hindi yung pagkatapos gawin, lukso ka mo, uwi kayo, pabayaan nyo lang yung mga stand ng kamera, wala nang asikaso. Pagkatanggap nyo ng blessing, tapos na. Hindi tayo dito bayaran. Ang pagserbisyo sa Diyos, sabi ng Biblia, our primary responsibility is to love the Lord. Mahalin natin unang Diyos, buong kaluluwa, buong isipan, buong lakas. Walang sinabi dahil sa pira. May pira kag wala, may blessing kag wala. Ang responsibilidad mo, tungkulin, gampanin mo, gawin mo yan. Dahil di tayo naglingkod sa pira. We cannot serve two masters. The same time, the Lord and the mammons. Anong mammons? Pira. Hindi mo pwede paluguran ng isa, paluguran mo ng isa, mag-away sila, magsilo sila. Isa lang ang paluguran mo. You're only one master, ang ating Panginoon. Yang yung responsibilidad, primary responsibilidad is to love the Lord. To love God with all your heart. With all your heart. Taos puso mong mahalin ang Diyos. Mahalin mong duty mo. Mahalin mong responsibility mo. Gampanin mo, tungkulin mo, gawin mong responsibilidad mo. Higit pa sa sarili mo. Pagkatapos, with all your heart, with all your soul, buong kaluluwa. Then, buong isipan. Isipan. Ilagay mo palagi sa isip mo at buong lakas. Amen ba? Hinawag tayo maging preachers. Alam natin yung ating duties and responsibility. Purihin mo ang Diyos. Ganggabanan mo, tungkulin mo. Dasigin mong kapatiran. Tulungan mo ang church. Yun ang responsibility natin. Lahat tayo may responsibility. Mga choir members, lahat, adults, single, spineless, childless, lahat tayo may mga duty and responsibility. Ngayon, anong responsibility nyo? Gusto nyo man kayo pumunta ng 50th? Nakapasting na ba kayo? Ang 10 araw. Nananawagan ang Central Church. Hindi ka pwede pumunta doon kakanta na wala kang fasting. Kaya kaming tatanungin, Kuya, ate, itong mga choir members sa studio, nag-fasting na ba ni sila? Ang ginawa namin dito, sabi ko sa kanila, dahil araw-araw kami nagpupuri, pagod kami. Ang ginagawa ko, pag umaga, kumakain ako. Dahil pagtanghali, hindi na ako kumakain hanggang gabi. Yung 2 meals ko, iba. Lunch at saka dinner. Pagising sa umaga, saka ako mag-break. Kasi sabi, breakfast. You break the fast. Kakain ako, mag-break na ako. Breakfast eh.
So 6:30, 7 o'clock, magbe-break na ako. So tuloy-tuloy na yan. Kahabagan ng Diyos. Kasi marami pa kaming responsibility. Marami kaming duty. Marami kaming pinupuntahan. Hindi lang grabing responsibility. Kaya nung Sunday, doon ako sa Butuan dahil in-announce ko dati, binago namin yung schedule ng Holy Supper every third Sunday. Kaya para makabisita, nagbisita kami biglaan. Kasi hindi sana kami pupunta, pero may pressure ko i-assign. Tumawag sila, Kuya, di ba sinabi mo pupunta kayo? Kaya kahit after ng prayer ng gabi alas 8, nabiyahe kami pa Surigao. Yan ang responsibility duty. Kahit pagod, wala tayong magawa. Pagdating namin sa Ingog, di na makaya, alas 10:30 na. Sabi ko kay Brother Arnel, matulog tayo sa Ingog kasi baka madisgrasya tayo. Tulog kami doon. Umaga, puri namin ng 3 hours, 2 hours, proceed naman sa Butuan sa gawain. After that, uwi naman kami dito. Maraming responsibility. Ang una natin responsibility, mahalin ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa isipan. Pag iuna mong, ang imong pinakaunang responsibility ay binahal mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa isipan, lakas mo, wala kang reklamo. Kasi kumpleto na eh. Minahal mo ng Diyos, buong puso mo na eh. Kaya bigay mo lahat buong puso mo. Buong isipan, wala ka nang iniisip. Kung ipurihin mo, sundin mo kalooban ng Diyos, paluguran mo ang Diyos, gampanan kong tungulin ko, gawin ko responsibilidad ko, buong isipan, buong kaluluwa, buong lakas. Kahit may lakas ka pa, gawin mo pa rin. At wala ka ng lakas. Sabi ng Biblia, primary responsibility, mahalin mo ang Diyos mong lakas, gawin mong lakas pa rin. Kahit wala ka ng lakas, gawin mo pa rin. Dahil ipakita mo sa Diyos ang imong response pagmamahal. Hindi tayo bantay sa lakay. Ginagampanan natin tungkulin, din may nakatingin sa atin. Ayaw ng Diyos po yan. Lalo mong gampanan tungkulin mo pag wala nakakita sa iyo ng tao. Kaya ang Diyos ang nakakita sa lahat nating ginagawa. Colossians chapter 3, verse 23 up to 25. Anong sinasabi niya? Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Kolosas, Kabanata 3, ang talata ay 23 hanggang 25. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Amen? 24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. 25. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. Palakpakan natin ang Diyos. Ang Panginoon, wala siyang tinatanging tao. Lahat pantay-pantay ang tingin niya basta sumunod ka sa kanyang ginagusto. Wala siyang favoritism. Sabi dito sa 25. Anyone who does wrong will be repaid for the wrongs, and there is no favoritism. Ang gumawa ng masama, sabi ng Diyos, babayaran niya at tatanggap siya ng kasamaan sa kanyang ginagawa. Kaya nakikita ng Diyos itong ginagawa natin. Wala nakakita sa iyong tao na hindi ka gumagawa ng masama o gumagawa ng masama, makatago ka sa nangunguna. Sa Diyos, hindi ka makatago. Time will come, aanihin mo at babayaran mo yung ginagawa mong masama. Sa Biblia, sapagkat ang gumagawa ng masama na patago-tago ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa. At walang ititanging mga tao, walang favoritism ang Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating lahat ginagawa dito. Kung magawa ka na mabuti, nakikita ng Diyos, palitan ka ng reward. Anong sabi dito sa 24? Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Alam mo, ng Panginoon, tatanggap ka ng reward, gantimpala, pagpapala, magmamana ka, inheritance, for you serve
the Lord Christ. Ang pinaglingkuran natin ang Panginoon, hindi tao. Walang tao makaganti sa iyo sa iyong ginagawa. Only God knows what we are doing. Ang Diyos lang nakaalam. Kaya ayusin natin pagganap sa ating mga responsibilidad. Hindi tayo makatago sa Diyos. Sa tao makatago kayo. Sa mga nanguna makatago ka. Pero sa Diyos hindi ka makatago. Time will come, babayaran mo ang ginagawa mong masama. Baka may dumating sa iyong hindi maganda. You repaid, no? Knowing that the Lord, you shall receive the reward and inheritance for you serve the Lord Christ. Ang Diyos ang iyong pinaglingkuran. Pag taos puso mong gigampanan, tungkulin mo, tatanggap ka ng reward at magbana ka ng pagpapala. Kaya pinaglilingkuran mo ang Diyos sa langit. 23, ano soever ye do, ano mang dala, lahat mong gagawin, gawin mo ito ng buong puso. As to the Lord and not unto men. Kaya magawa ka ng responsibilidad nyo, mga duty, gawin nyo yan para sa Diyos, buong puso. Hindi para sa tao. Mayroong tao, mayroong Kristiyano nga pag may nakita yung nanguna, grabe, walis-walis ka agad. Balansa ng bangko. Magpuri ng maayos. Pero pag wala yung nanguna, nako, bot lang. Hindi mag-ayos puri. Kwentuhan diri, kwentuhan doon. Ba, nakatigom. Wala, boses. Pero mag-istorya na sila hanggang sa highway. Jollibee ang boses. Pero pag sa puri, wala kang marinig na kanta. Yun ang sabi niya, pakitang tao lang. Sa Biblia, sa Diyos ka naglilingkod. You serve Christ the Lord. Kaya gawin mo, lahat mong gawin mo ng taos puso, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Kaya mamagita ko yung mga worker eh. Kahit mga sister, puri, pag gano'ng-gano lang, oh. Sige, kwentuhan. Wala. Parang sabi ko, wala man sa mga sarili. Layo man suri mga utak ani. Kaharap mo ang Diyos, dapat buong pagrespeto ka. Then you serve the Lord Christ, not man. Hindi taong pinaglingkuran mo, Diyos. Kung pinigising ka, pinapalakpakan ka magpuri, ginigising ka para magpuri sa Diyos. Hindi para magpuri ka sa tao. Kahit hindi ka napalakpakan, hindi ka nagisingin, alam mo ang oras sa pagpupuri, gising ka, purihin mo ang Diyos. Then nagsabi Diyos, kung maglingkod ka sa Diyos, gawin mo ng taos puso. Hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Yun ang dapat malaman nyo. That is our responsibility and duty. Kaya tayo, hindi tayo kinukulangan ng Diyos. Lakas natin kumain. Lakas natin uminom. Lakas tayo gumamit ng kuryente. Kaya yung kalakasan ng paggamit mo sa lahat ng resources sa church, dapat palitan mo ng kalakasan mong boses. Kalakasan mong pagpapalakpak. Kalakasan mong pagpupuri. Kalakasan mong pag-ising sa umaga. Purihin mo ng Diyos. Pinapakita mo ang iyong unang primary responsibility. To love God with all your heart, with all your soul and mind, and strength, lakas. Minsan may kita ko dito, pag sa puri, paluya-luya. Pero pag tapos puri, ganda-ganda-gad. Parang lakas pas kabayo. Ito ginapreach ko dahil para malaman nyo yung responsibility. Para malaman yung duty nyo. Tungkulin niyo, gagampanin niyo. Eh kung kapagitang tao lang kami sa aming pagservis sa Diyos bilang manggagawa, walang nakatingin sa amin na beloved parents in the Lord. Po ilang taon kami ng serbisyo sa gawain. Umpisa pa nang tinawag ako maging manggagawa. Binata pa ako. Hindi naman sa magmayabang. Pagkatapos namin prayer sa gabi, makita niyo ako sa likod kung saan.
Magtalukbong ko ng kumot doon, alas 11, alas 12, launa, lumuluhod ako, pinupuri ko ang Diyos. Kahit sa Surigao. Dahil bakit? Wala ako nagapalugod sa tao. Ang Diyos pinapaluguran ko. Pinapakita ko yung pagmamahal ko sa Diyos ng buong puso, buong isipan, kaluluwa, at buong lakas. Wala akong nagmamayabang. Alauna, alas 12, lumuluhod ako hanggang magdamag. Kaya tanungin mo yung mga workers from Pampanga, Cebu, Surigao, Bayugan. Hindi naman sa pagmayabang. Kaya minsan, lingo-lingo ako. Sabi ko, kung kayo nangunguna sa malaking gawain, ganun ang style niyo sa pagpupuri, bagsak ang gawain na wakan niyo. Pasukin ka mo ng lubo ng demonyo. Bakit? Tamad kayo lahat magpuri. Sabi ng mga pastor, pag walang pagpupuri, wala ulan nga pagpapala. Walang ulan nga pagpapala, pa walang pupuri. Kaya kayong Kristiyano, you knows your responsibility. Sa tahanan nyo, sa bahay nyo, wherever you are, magpuri kayo. Before you go downstairs from your house, pagising mo sa umaga, purihin mo ang Diyos. Ipakita mong pagmamahal mo ng buong puso mong pagmamahal. Primary responsibility mo as Christian to love the Lord God with all your heart, soul, mind, and strength. Habang may lakas, may buhay ka pa. Kahit wala nakatingin sa'yo, wala nakabantay sa'yo, gampanan mong tungkulin mo. Because you know your responsibility. Wisdom yan. Kahit malaman mo, anong responsibility mo sa church? Anong responsibility mo sa Panginoon? Kakain ka lang ba? Magpayaman ka lang ba? Magpalaki ka ng katawan mo? Ano ang responsibilidad mo? Yan ang gawin mo. Ulitin ko, your primary responsibility is to love God with all your heart. Hiwalay ba yung puso mo sa katawan mo? Yung puso mo sa loob ng katawan mo. Yung soul mo, hiwalay ba sa'yo sa loob ng katawan mo? Yung mind mo, hiwalay ba sa'yo sa loob ng katawan mo? Yung lakas mo, sa hiwalay ba sa loob ng katawan mo? Sa'yo yan. That is your duty. Gawin mo, tungkulin mo, gampanin mo, panagutan mo, gawin mo lahat. Dahil sa buong katawan mo ang lahat na sinasabi dito, hindi hiwalay. Kung hiwalay ang isipan mo sa'yo, hiwalay ang puso mo, kaya masabi mo, wala ka sa sarili. Hindi mo alam gampanin ang responsibilidad. Bakit? Hiwalay ka. Pero ilagay nyo ang puso mo dito, sa buong katawan mo. Ang isip mo dito rin, ang kaluluwa dito, ang lakas mo dito. Ngayon, saan mo dadalhin yung puso mo? Saan mo dadalhin yung lakas mo? Saan mo dadalhin yung kaluluwa mo? Di sa Panginoon. Your primary responsibility. Alam niyo bang primary? Yung una. Mahalin mo ang Diyos. Buong puso, kaluluwa, isipan at lakas. Ulitin ko, hindi tayo naglingkod para sa tao. And whatsoever we do, whatsoever you do, ano mang imong gawin, do it heartily. As to the Lord. As to the Lord and not unto men. Hindi po sa tao. Kahit wala nakakitang tao sa iyo, ipakita mo yung responsibility mo. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Sinishare ko sa inyo, yung buhay na manggagawa, hindi basta-basta. Swerte ka mo mga manggagawa na huli na save. Kaya pag sulod yung pastoral house, nakaupo na ka mo sa lamisa, komplito. May platito, may kutsara na, may tinidor, may baso na. Ukabon mo na lang, sandukan mo lang ng kanon. Kami nagmanggagawa kami. Walay kanon, walay isandok, walay plato, walay kutsara, walay baso. Wala tanan! Kaya
Kaya natuto kaming magserbis sa Diyos ng taos puso. Kaya kung di kami manalangin, magpuri ng todo, wala kami makain. Wala kami mainom. Hindi papalain kapatiran. Wala magbigay ng touch no piring. Naranasan namin sa mga pioneering. Kaya natuto kami mamitas ng tangkong sa mga kanal, mag-rake ng mga kasag na maliliit sa dagat, mangtusok sa mga putik ng mga lalabas yung mga seal. Gabing kahirapan na naranasan namin. Udlot ng kamuting kahoy, ginalaga namin. Lahat. Masurvive lang kami sa church. Pero kailanman, hindi kami humingi sa Manila. Sa Negros kami. Hindi kami humingi sa Manila. Kaya hindi ba usong cellphone noon? Tatawag ka sa PLDT, lahat. Pero ginawa namin ang responsibility. Nakita ko ang kamay ng Diyos. Hindi kami pinagutuman. Hindi kami pinabayaan. Kaya balik-balik ko yung versikulong Deuteronomy 38. Sabi ng Diyos, I will never leave thee, nor forsake thee, nor fail thee. I go before you, and I always with you. Hindi ta kayo pabayaan, hindi ta kayo talikuran, hindi ta kayo bibiguin, sabi ng Diyos. I will go before you, samahan ta kayo, at ako doon palagi sa inyo. Kaya na-experience po namin yan. Fasting kami ni Preacher Ben Ramos, sa Negros kami. 3 days fasting namin, gabi namin gutom. Puri na puri kami. Kaya grabing problema doon. Kapatid nagkasakit sa ospital, halos 15 days na. Walang kagalingan. Pag magbisita kami, nakakausap namin. Pag talikod namin, hindi nakakausap. Hindi na maintindihan ng mga doktor. Grabing pinastingan namin. Gabi ng Saturday, nagutom na kami ni Brother Ben after puri. So Lord, kalooban mo, kakain kami kung may pagkain. Mag-alas 7 ng gabi. Nag-uusap-usap kami sa bangko. Nagulat kami doon sa ilalim ng sukangan. May gapang-gapang doon sa may sako. Ano ba yan? Kala ko ahas. Pagtingin ko, napakalaking alimango. Ko Lord, ito bang ipadala mo kainin namin? Paglapit ko sa limango, imbis mangagat, umupo, ginanon ko lang. Ko Lord, salamat sa limango. Minuto namin, nakabreak kami ni Preacher Ben Ramos. Gabi-gabi, umusok yung aming lutuanan. Yung kapitbahay pala, nagbabantay lang sa amin. Yung mga miracle, 3 araw lang, walang umuusok sa ilang kusina. Walang kain-kain, basta patay na yan. Sila mga sabadista. Nung nakita na umusok yung aming kusina, biglang tumuktok sa balay. Brad, nagluto kayo, Brad? Sabi ko, may binadala ang Diyos sa aming pagkain. Nakiramdam lang kami sa inyo. Kanina pa namin nahanda, kay birthday ng anak ko. Mayroon spaghetti, lahat pansit. Sobrang pagkain binigay sa amin. Experience namin yan sa habag at awa ng Diyos. Kaya maswerte yung bagong naging manggagawa kapwa namin. Sarap na tayo ng buhay. Kaya hindi naranasan yung hirap. Kaya minsan yung puri, patumpik-tumpik lang. Hindi sincero. Dahil bakit? Tapos puri, may share ng gabigas, may share ng paulam, lahat may share. Kumplito, may tubig. Kami noon wala. Magkabo pa kami sa balon. Grabing kahirapan. Pa yung responsibility namin bilang Kristiyano, manggagawa. Hindi namin pinabayaan. Noon, I was saved 1984 until now. Sa habag at awa ng Diyos. Yung abang lingkod yung nakikita nyo yan. Ganoon pa rin kami. Hindi nagbabago ugali namin. Ganoon pa rin pagpupuri namin. May edad na kami. Pero ganoon pa rin. Bakit? Hanggang ngayon, nasa puso ko pa rin
ang responsibilidad. Buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, buong lakas. Kaya hindi tayo makabayad sa Diyos. Basura lang tayo, walang pulos tayong tao. Kinahabagan tayo ng Diyos. Wala tayong pagmayabang. Kahit marami ka ng pira, wala kayong pagmayabang. Marami ka sasakyan, wala kayong pagmayabang. Hindi naman sa atin yun. Pinagkatiwala lang sa atin. The Lord trusts us because He's seen our heart, our sincerity and love for Him. Now we do it, our responsibility. Nakikita ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, we're not worthy. But the Lord trusts us. He make us deserve. Nakita niya, from the start of our life, bilang manggagawa hanggang ngayon. Naging manggagawa ako, 1988. Edad ko, murang-mura pang edad ko. 24 years old pa ko. Hanggang ngayon. Ganon pa rin yung abang lingkod nyo. My beloved wife. Hindi kami nagbabago sa pagpupuri. Sa gahabag ng Diyos lang. Hindi kami nagbabago sa among responsibility. Dahil yung responsibility, nasa puso mo na yan. Iukit mo na sa puso mo yung responsibilidad mo. Kung nakaintindi kang Kristiyano, hindi mawala yan. Ano mangyari sa buhay mo? Tumbakulob ka, yung responsibilidad, nasa puso mo yan. Yung pagmamahal mo, yung primary responsibility, nasa puso mo na yan. Nga mahalin mo ang Diyos, buong kaluluwa, buong isipan, buong kaluluwa, lahat ng bagay gawin mo niya. Sa habag at awa ng Diyos, sa unat dalangin natin, beloved parents in the Lord. Nagkakalungkot minsan isipin. May marami ng Kristiyanong pinagpapala ginagamit sa church. Na iba naging mayabang na. Binigyan ng magandang trabaho, noong una wala. Ngayon parang mga mayabang na. Kala mo parang sino na. Pagoy-hagoy lang magtrabaho sa duty na. Pero noon, kinukop ng church, walang-wala. Ngayon, pinagpapala. Ganda ng trabaho, kala mayaman na, marami ng pira eh. Kaya wala lang pakialam. Pero noon, nang wala pa, susalo, subsub sa trabaho. Noong nang pinagpala na, kala mayabang na, kala mo sino na eh. Wala na pakialam. Hindi yan ang totoong responsibilidad ng Kristiyano. Kung ano ka noon, hanggang ngayon, pagpala, ganoon ka pa rin. Hindi ka nagba. Nakaukit sa puso mo na yung unang primary responsibilidad mo sa Diyos. Pagmamahal mo. Buong lakas, isipan, kaluluwa. Gampanan mong tungkulin mo. Kaya, mga minamahal, bilagay nyo sa isip nyo. Ano ba tayo sa harapan ng Diyos? What is our responsibility to God? Responsibilities to God is to be obedient. Obedient, tagasunod. To believe, maniniwala. And to serve the Lord with all your heart. Always remember that Jesus said, "Follow thou me always." Tagasunod tayo ni Kristo. Therefore, you must to take up your full responsibility and follow the Lord with all the way. Lahat mong gawin, sundin mo ang Diyos. Without any mental reservation, but in open heart. Na hindi tayo nagbibiro sa paglingkod sa Diyos. Malapit lang bumalik ang Diyos. Ngayon, handa na ba tayo humarap sa Diyos? Sigurado na ba tayo ating responsibility na nagawa na natin sa Diyos? Yung una, na minahal ba natin sa taos puso, isipan, kaluluwa, mong lakas? Mga minamahal, mag-ingat tayo. Sa parabolang talento, marami nagtrabaho ng mahaba, pero hindi sila, parehas lang ang tingin ng Diyos sa ilang trabaho. Sa may bumbu na oras, pareho lang sweldo. Bakit? Maiksi lang oras niya, pero taos puso siya ng trabaho. Hindi natin dito binibilang yung tagal natin. Basta binibilang nyo ba? Grabe ng pagod ko dito sa Cagayan. Grabe ng trabaho ko sa Cagayan de Oro. Hindi na basta-basta ang trabaho ko.
Grabe na na-contribute ko rito, hindi na basta-basta. Kaya sila naman, huwag mo bilangin yung nagawa mo. Ang mala pastor sabi niya, hindi ko binibilang yung nagawa ko. Kung bibilangin ko man, sabi ko, wala pa akong nagawa kahit isa, sabi ng mala pastor. Pa hindi ka magmayabang, wala kang malaki. Wala pa akong nagawa. Sabi ni Pablo, everything I gain, I counted lost for Christ. But dung, dumi, wala. Para lang mapaluguran ko ang kahalangdon ng Kristo. Just to place the excellency of Christ in my life. Not me. Yun ang paglingkod sa Diyos. Kaya nawa, isipin natin, yung grabing sakripisyo ng ating beloved parents in the Lord sa atin, nawa hindi masayang. Huwag nating i-take for granted. Diyan sa unang prayer nila sakripisyo, tayo nagtatamasa ngayon. Kung kinatamasa man natin ito, dahil sa unang sakripisyo nila, hindi ibig sabihin relax na tayo. Pabaya na tayo. Dapat we have to double and triple our effort to do our responsibility and duty. Gampanan natin, taos puso, mahalin natin ang Diyos na wala ng mental salvation, in open heart tayo. Magpagamit, ayusin ang pagpagamit, taos puso ng pagpagamit, mahalin ang Diyos para pagdating ng panahon, sa Biblia, yun dito, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. By reward at inheritance tayo matanggap sa Diyos. Kung ang ating binaglingkuran, totoo ang ating mahal na Panginoon. Hindi para sa tao. Sa Diyos tayo sumusunod at naglilingkod. Hindi po sa tao. Hindi tayo pakitang tao. Whatsoever and whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Ito po ipaalaala ko lang, mga minamahal. Pupunta kayo sa 58. Kailangan may mga sapat ka mga pag-ayuno. Pag-abot doon, mayroon kayong mga duty doon. May mga duty doon. May pinagpapasa na kami ng mga leader nyo, group leader sa choir dito, may mga duty kayo. Hindi tayo nagsasightseeing doon. Nagkaisa tayo sa tagumpay ng gawain. Para mabliss ka sa iyong pag-awit, puno ka sa pagpuasa. Para daluyan ka ng presensya. Mga minamahal, spiritual ito. Hindi ito bakasyon. Hindi ito sightseeing. Hindi ito sama-sama lang, barka-barkadahan. Hindi po ito. Ito po full spiritual ito. Gumastos na lang naman tayo, gawin mo ng responsibilidad totoo. Gumastos ka na, tuloy-tuloyin mo na para for your spiritual revival. Kaya sabi na iba, beloved Ope, dito lang kami. Kung bisan dito lang kayo, ma-revive ka pa rin dahil mag-celebrate pa rin tayo ng 50th anniversary. Kahit saan ka lang, basta one church tayo, ang presensya isa lang na kumikilos. Kaysa doon ka, hindi ka nag-concentrate, malayong tingin mo, sige ka lang ang hangad, paningin bawat palibot, dulot-dulot, tinitingnan mo, wala kang madamang presensya. Mapagod ka lang. Dahil matapos ang gawain, madaling araw na. Hindi dito katulad sa atin, alas 2-3 humana. Doon, mag-start ng alas 10 ng umaga, matapos alas 11, alas 12 ng madaling araw. Yung mga beloved workers, 1 week pa doon, mag-backclass. Kaya may mga volunteer. Wala pa silang pahinga. Kaya kanya-kanya o station, nag-contribute. CDO, nag-contribute tayo. 500 packs ng mga pagkain. Lahat. Kung ano na lang, may mga message. Tulungan ito, tulungan.
Kaya kung wala ka mong sapat na pira, huwag kayo lumapit doon, kaya walang ibigay ang church sa inyong nga pira, tulong. Kaya 1 year na, i-announce na yon. Mag-ipon ka mo, kanya-kanya itong diskarte. Kanya-kanya ito. Atin niyang responsibilidad dahil mahal natin ang Diyos ng taos puso. Hindi tayo pwede magpabigat doon. Lahat magsama-sama maging magaan. Ay halos lahat na station, may contribution, may ginanggampanan. Lahat, may mga karpintero, may mga menial duties, lahat. Kita lang nga wala doon eh. Dahil malayo kita. Bubong Luzon yan. May mga backlash. Karoon yan. Sa 26, mag-start na sila. Sit up. Yun. Bawat mga station sa Luzon, may tagnapulo katao, mga worker, may 5. Lahat. Tulong-tulong yun. Hanggang mag-sit up tanan. Grabe yun. 1 week na sit up yun. 1 week din nga baklasan. So may mga station nga mag-supply ng mga pagkaon. Naka-assign lahat. Bigyan ng mga luto ng mga pagkain hanggang matapos ang gawain. Nakita nyo po ang responsibility ng church. Nakita nyo po. This is the hard-working church. Para lang sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Pray ng mahal na pastor. Lahat. May assign, mamulot ng basura. Lahat dun. Pagtapos, malinis ang grandstand. Lahat malinis. Kaya hindi tayo doon nag-sitting pretty. Ito po ay responsibility natin lahat. Dahil Kristiyano tayo, we are all believer in Christ. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Pauna ko lang sa inyo, mga minamahal, para malaman natin ang ating obligasyon. Whatsoever you do, lahat mong gawin. Gawin mo ng tos puso para sa Diyos, hindi para sa tao. Kaya ginawa mo yan, ang Diyos magbigay siya ng reward and inheritance because you serve Christ the Lord. Awitan natin ang Diyos, mami naman. Dapat malaman natin ang ating totoong responsibilidad sa iglesia. Hallelujah. Buo lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo'y wagas na pagsampa. Habang ako'y may hininga, Habang ka may hininga, pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Hanggang ang iyong kadakilaan, maring kabot. walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. Jesus. O Diyos, samahin ka magkailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Sing it. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Purihin ka, Lord. Ang iyong kabanalan. Hallelujah. O Diyos, samahin ka magpagkailanman. Buhay ka, Jesus. puso at kaluluwa.
bukas. Nagpagsabay. Nagapurin ka. Diyos, kakila ka. Walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa. O Diyos, sa buhay ko, walang iba. Sing it, hallelujah. Hallelujah. Jesus. Salamat, Lord. Ang salita mo nagtuturo sa amin. Dapat malamin namin ang aming responsibilidad sa bawat isa sa iyo, Lord. May kailanman hindi ka nagpabaya sa amin. Grabing pagpapala binigay mo sa amin. Minsan kulang na kulang ang aming pagsagawa ng aming responsibilidad sa iyo. Maraming salamat, ikaw nagtuturo sa amin. Pag kami maging ganap na Kristiyano, maging totoo ang aming paglingkod sa iyo. Hindi sa tao, kundi para sa iyo, Lord. Dahil pagawin namin ito, ikaw maghatag ng reward pagpapala sa amin. Paglingkuran ka namin, mahalin ka namin. Ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Manalangin tayo lahat, mga minamahal. Kausapin mo ang Diyos. Basi nakulangan ka ng iyong responsibilidad. Una mong responsibilidad. Nahigugmaon ang Diyos ng buong puso mo, kaluluwa, isip at kusog. Dakilang Diyos sa mamanal sa Panginoon Jesus, Mahal na Panginoon. Sa mga oras ito, nandito kami sumamo sa iyo. Mahal na Panginoon, nakikita mo lahat ang aming mga ginagawa. Our duties, our responsibilities, aming tungkulin, aming mga pananagutan. Kung nakulangan pa kami, Lord, turuan mo kami. Upang kami maging karapat-dapat sa iyo. Magtanggap ng reward, inheritance, dahil ikaw ang Diyos namin pinaglingkuran, hindi ang tao. Sunod na langin ng aming dearly beloved pastor, nawa, maunawaan ang kada isa sa amin ang aming duty and responsibility. Tulungan mo kami, makaya namin, Lord. Mapaluguran ka namin upang ang grasya, biyaya, pagpapala, material, financial, physical, spiritual dating sa aming buhay. Dalangin mo na, Pastor, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Batong kamay sa iyong ulo. Lahat tayo mag-review. Upo pala, Panginoon, babang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo kami lahat ng Diyos. Tulungan mo kami. Babang kapangyarihan sundal pala, Pastor, beloved parents in the Lord. I by the power of darkness, demons and primitive the sickness and diseases. Cast out, right in right in the might of Jesus. Be healed, let them bless the chain, financially, physical, spiritual, mega, Lord God. In Jesus' name, live and announce, problem, liberty began, as taught in, live and announce, in Jesus' name. Amen po sa Lord. Hallelujah. Palagpakan natin Diyos mo naman. Tayo tumayo, bayo ka mo, lukso kita. Tulog ka bisis. Singgit kusog. Hallelujah po sa Lord. Hallelujah po sa Lord. Amen. Na mahal, ito magtagal. Pasensya na kayo. Itong closing prayer, itong malapit Brother Prince Lulong Sibilia. Itong closing prayer.
po sa atong lingkuranan, kamada natin, magpalihas, meron po dito. Ang minamahal, praise the Lord. Manindog tatanan. God bless you po ating beloved Lord and Blessed Living. Yes, manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Opo, mga banal Diyos, nga may kapangyarihan sa lahat sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoon Isus. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay sa iyong banal na gawain sa gabing ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa MSG Solemn Song, sa mga testimony, aming kapatiran, nagbigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, mga pag-awitan, mahal na Panginoon. Hallelujah, beloved youth choir, beloved finest choir, mahal na Panginoon, sa pagbibigay, ikapothandog, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, higit sa lahat, siyang banal na salita, nagpalaala sa bawat isa sa amin, aming tungkulin, sa aming paglilingkod sa iyo, na aming magampanan, hallelujah, sa iyong tulong, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, gabayan mo kaming lahat, sa lahat ng mga kapatiran, naglalakbay, hallelujah, praise the Lord, nandiyan sa masasakyan, hallelujah. Ikaw ginamag-ingat sa bautis sa amin, praise God, ibalik mo kami, sunod na banal na gawain, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa banal pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Ang bisyo po, Lulong. Paglaman na kita malamal,